namin may pinakamagandang poster. Dalawa ng Marso, taong 1877, sa bahay Hacienda ng Tejeros sa San Francisco de Malabon, bayang nasasakupan at pinamamahalaan ng Pangulong Magdiwang sa Cavite, naganapang isang kapulungan na dinadala ng mga Pinoy at mga kaalit ng Pangulong Magdiwang. Kabilang sa mga pinang-aaliyahan at naman ay ang Supremo ng Kataas-taasang Katipunan na si Andres Bonifacio. Salamat sa lahat ng mga tumarito at tumugol sa aming paanyaya. Opisyal ng pinupuksan ng kapulungan. Ang ating pangunahin na rin ay ang pag-usapan at magkayos ang buo ng mga lalo mabuting hakbang para sa ikapagtitibay at pagtatanggol ng mga bayan sa akal ng Pangulong Magdiwang na siyang hindi pa Hina ng boses. Bago natin pag-usapan ang pagtatanggol sa munting bagay na yan, hindi ba nararapat lang na pag-usapan natin ang mas importante at malaking usapin? Pag-usapan kung anong uri ng pamahalaan na dapat natin pairalin at paano? At kung ito ang mapagpasyahan ay siyang panggagalingan ng lahat ng makayamaning kaayusan at lakas ng pagtatanggol. Ang kapuluan ay pinamamahalaan na ng kataas-taasan at kagalang-galang katipunan ng mga anak ng bayan na siyang nabukas ng pagsumagsik. May mga batas at alituntunin pinaikiran, sinusunod at iginagalang ng nakatay sa pagtatanggol ng kalayaan. Sa pagtataguyod ng pag-ibig sa kapatid at sa maayos pamalakas ng mga sambutan. Inuulit ko, ang tunay na hangal na tao na pagtutulong ay ang mga kapasyang makapagtitibay at makapagtatanggol sa mga bayan sa aklaw ng Pangulong Magdiwang. Sapagkat sa ngayon, ang Pangulong Magdiwang ay tinugin ng nasusunod ng mga kaaway. Ang katipunan ng mga anak ng bayan na siyang humihiran ng pamahalang revolusyon sa Katagalugan ay hindi naman na iba sa pamahalang gusto niyong ibawon. May organisadong pamamahala at higit sa lahat iisa ang layunin, ang makamit ang inaasam na kalayaan. Hindi ba't kalayaan ang kahulugan ng letrang nakasulat sa gitna ng araw ng bandilang ginagamit sa pagdimagsik? Ang letra, ang araw, at ang bandilan niyan ay hindi maaaring magpaliwanag kung anong pangulo ng pamahalaan ang umiiral sa kasalukuyang pagdimagsik, kung mga bayan o mga hari. Ang katipunan, mula sa kataas-taasang sanggunian hanggang sa kapababaan, ay ganap na kumikilala at kakaisang gumagana sa pagkakapatiran at pagkakapatay-patay. Namumuhunan ng luwa at buhay laban sa mga kaaway upang makapagtatag sa sarili at malayang pamahalaan. Sa mga tuwing, namamahala ang bayan sa bayan at hindi ang isa o dalawang tao lamang. Hayaan na lang ang kasalukuyang kalagayan ay lahat ng mga nagdimagsik ay magiging magsulat na lamang ng mga pulisan o kaya'y mas nasabi pa. Pagiging kapatas namin tayo ng mga hayop na hiniwalaan sa mga kabilan. Kami mga nagdimagsik, lalong-lalo na kami mga Magdiwang, napapailalim at gumagalang sa kataas-taasang katipunan na sumasakop at nagtatakot dito sa Cavite ay mga tunay na nagdimagsik para sa kalayaan ng kanyang bayan. Hindi mga tulisan sa mga bago sa hindi kanyang pagkakali at kayamanan at hindi maaaring yan tulad sa mga hayop. Sapagkat marunong
kong ipagpatuloy na muli ang pulong. Ipagpatuloy na ninyo ang mataas sa Supremo. Hindi na naman ang boses nito. Subalit ay kung nakita ng Pangulo. Dahil ang nakita na May nahon kasi. ay isang bagay na siyempre nalabas sa kanyaya sa tao ng Supremo. Kung gayon, bakit hindi na lamang ang Supremo Andres Bonifacio ang mamulo sa tulong? Siya ang ngayon pinagsilag sapagkat siya ang manakalipunan at maging magsisi. Malugod ko ang tinatanggap na pamunuan ng kapulong ito. Bagamat nais ko rin ipabatid sa inyong lahat na hindi maaaring mangyari ang pagtatayo ng isang bagong pamahalaan. Unang-unay, wala rito ang mga ginagawa natin sa ibang mga lalawigan at sanggunian. Si Emo. Upay, mayroon ng pinagkasundo ang pagbubuo ng isang lubong tagapagbatas sa naganap na pulong sa Imus. Teka, gano'n Ang tinatawid ng karamihan sa mga bayan ay wala nang Dami na si Harold, dami na si Harold. kung dadating ng pinatawad galing sa ibang mga bayan. At yung tulong sa Imus ay walang bisa at kabuluhan. Dahil sa kakulangan ng haka. Yamang mga ninyo na magbago ng isang matas na pamahalaang makapagdugan sa pag-imagsing at pawalan ng pisa ang pinagtibay ng pagbubuo ng isang lubong tagapagbatas. Ako, sa aking pagkapresidente Supremo, nakatas na asang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan ay sumasang-ayon at sumusunod sa inyong mga kaibigan. Lights off. Natapwat, sinanayaan ko ang lahat na tayo kumilala at gumalang sa isang simulaing mapagpapatayan ng ating mga pasya. Sa pulong na ito at sa lahat ng magaganap na pulong, ating pagkitaganan, pahalagahan at sundin ang pasyado na kararami. Bago natin simulan ang pag-aaral, nais ko lang muling ipaalala na kung lumabas na nahalala sa dami ng boto ay siyang susundin at ikagalan ng lahat, maging gaano man ang kanyang kalagayan sa opisanan at maging gaano man ang naabot at taas ng pinag-aralan o halabuhan. Tama na, tama na. Dapat! Dapat! Dapat kayo may batay! Ano parang natatawa si Supremo, marami sa mga tilas ng papel na pinamahagi sa mga manghahalal Si ay Emo na nasinatan na. Sa ngayon, binabalik na ng ibang mga manghahalal ang kanilang balota na hindi man lamang nila sinulatan. Sisimulan na ang pagbilang ng mga nalikom na boto para sa muling pagkapangulo. Ang unang balota ay naglalaman ng boto para sa nominadong si Andres Bonifacio. Ang susunod na boto ay para sa nominadong si Ginoong General Emilio Aguinaldo. Matapos ang ginawang pagbilang sa lahat ng mga boto, malugod kong ipinapahayag sa inyo na ang nagwagi bilang Pangulo ay si General Emilio Aguinaldo. Yaman din lang na ang Supremo Andres Bonifacio pumapangalawa sa dami ng boto, ay dapat siguro siya na ay pamahayag at kilalanin natin bilang pangalawang Pangulo ng bagong Republika. Gayong walang kalinais na sumang-ayon at tumungo sa ikalong na resolusyon. Ang mabuti pa ay pagpatuloy na lamang natin ang halalan para sa si pagkapangalawang Homework, hindi niya alam paano pala. Matapos na mabilang ang lahat ng mga boto sa pagitan nila Ginoong Mariano Alvarez, Ginoong Mariano Trias at Ginoong Andres Bonifacio, opisyal na ipinapahayag na ang nagwagi bilang pangalawang Pangulo sa dami ng narito nitong boto
Malinaw na ang nagwagi at ang ating tagapalitin panloob, ang Supremo Andres Bonifacio. Mga kapatid, ang tungkulin kaninyong panloob ay totoong malaki at maselan na halos sinlaki na rin sa pagpapangulo. Kaya nga ang kagawang iyay hindi maaaring pamuluan ng isang taong hindi naman nagtatanay ng katibayang pagkaabogado. Meron sa ating isang abogado, si Ginoong Jose del Rosario. Kaya ating tutulan ang katatapos lang na nahalal na wala namang katibayan ng pinag-aralan. Hiran natin si Ginoong Jose del Rosario! Hindi ba't ating napagkaisahan ay kagana ang kapasyahan ng marami? Maging naman ang uri ng kalagayan ng tao na bigyan ng uri ng tahanan. Dahil dito, hinihingi ko sa iyo, Tirona, na bawiin ang iyong mga payag